Happy New Year, Pilipinas! Uy, kamusta ang putukan? Putukan o torototan lang? Happy New Year! Magturotot na lang tayo kaysa magpaputok. At least yan, safe. Oo, hands only. Bawal ng mouth, diba? Kasi kaya dirty nga, yun. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Kamusta ang New Year, ang mga bagong taon, mga New Year's resolution? May babaguhin ba? May pagbabago na bang naganap? Pero yung bang New Year's resolution last year ay natupad? Hindi, ulitin lang ulitin lang. Dahil walang natupad, pwede bang ito na lang po ulit yung goal ko para this year. Oo. Pero batiin ko lang agad-agad na, baka malimutan ko tampo yung aking mga kamag-anakan dyan sa Dagat-Dagatan, Caloocan, si Lola Antonia Custodio and family. Hindi ko sila mag-isa-isa. Happy New Year. Oo. Lola Antonia, Tony. Ayun, Oo, Lola dati Tony. siyang may pwesto ng bangusan sa, anong palengke po yun malapit dun? Basta sa Dagat-Dagatan. Oo. Sa Milangaray siguro yun, yung palengke dun. Ayun, basta dun. Milangaray, oo. Malapit kami rin dun. Yung mga parents ko dun nakatira. Hello! Ayan, sa may Ako Homes. Ako Homes. Dagat-Dagatan, Caloocan. Boundary kasi ng Caloocan at Malabon. Malabon, oo. Pero Akala ko nga dati, pag Dagat-Dagatan, may katabing dagat. Wala naman. Actually, yung lugar na yon reclaim kasi yung dati. Kaya, tinawag na Dagat-Dagatan. Pretending to be a dagat. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Happy New Year. Sana naging manigo ang inyong bagong taon. Ako po si Thea Pecho Corpuz. At ito ang inyong lingkod sa ngalan ni Boss Deo Macalma, si Romel Fuertes. At kayo nakatutok pa rin sa break time sa DZRH 666. Uno ng Enero. Ayun, unang araw sa taong 2025. Kamustahin natin ang unang araw ng ating kapaligiran. At narito na ang ating mga headlines. Pagsalubong sa bagong taon, idineklara ng PNP na naging mapayapa sa pangkabuuan kaso ng indiscriminate firing na itala sa 27. Lalaki naman na dali ng paputok sa Dagupan City sa Pangasinan. Patay! Dami ng mga nasugatan dahil sa paputok. Lumobo na sa 340 ayon yan sa Department of Health. Halaga ng LPG. Uy, good news. Yan, bumaba sa unang araw ng 2025. Philippine Ambassador to US Jose Manuel Romualdez dadalo sa inaugurasyon ni US President-elect Donald Trump. Isang bagyo, posibleng mabuo sa PAR ngayong Enero. Pagmamaktol ng Bulkang Kanlaon nagpapatuloy. Lalaki naman na pumasalang sa 3 PhilAm sa Amerika, kinasuhan na. Yan ang ating mga headline. Narito na ang mga detalye ng ating mga balita. Itinuturing ng pambansang pulisya na mapayapa ang pagsalubong sa bagong taon. Ito ay sa kabila ng tumaas pa ring bilang ng mga napuputukan at insidente ng indiscriminate firing. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, generally peaceful ang New Year celebration dahil wala umanong malaking untoward incident na nangyari sa magdamag. Nakapagtala pa rin ang PNP ng mas marami pang iligal na pagpapatok ng baril na umabot sa 27 hanggang kaninang alas 6 ng umaga. Sugatan dito ang 6 na katao matapos madagdagan ng 3 sa Metro Manila, gitnang Luzon at Region 9, habang naaresto naman ang 21 sospek at 7 pa ang pinaghahanap. Sa datos na ibinahagi ni Fajardo, kabilang sa mga nahuli sa indiscriminate discharge of firearms ay isang PNP personnel, isang tauhan ng Bureau of Corrections, isang security guard at natitira pang
pawang mga sibilyan. Sa NCR, 3 civilian, Region 3, 1 civilian, Region 4A, 7 civilian, 1 security guard at 1 PNP personnel, Region 6, 3 civilian, Region 7, 1 civilian, Region 8, 1 civilian, Region 9, 1 Bucor personnel at Region 10, 2 civilian. May 297 na sugatan sa paputok ang naitala ng kapulisan habang isang 77 taong gulang na lalaki ang nasawi naman sa Nueva Ecija. Kaugnay nito, umabot sa 73 katao ang naaresto ng PNP dahil sa pagbebenta at paggamit ng iligal na paputok kung saan higit 3.7 na milyong piso na ang kanilang nakukumpiska. Marami pa rin mga pasaway, ano? Pero in fairness, no, parang Grabe. Historically speaking, mas kakaunti na na ngayon. Kasi parang, naputukan. parang dati talagang hundreds talaga yung mga binibilang natin eh. Pero ang masaklap marami pa rin ang nagpaputok ng baril. Lalo yan Pambira. perwisyo talaga yan. Ay, talaga. Ay, yung mga ganyan tao, hindi talaga binibigyan ng pagkakataon humawak ng baril. Lalo na kung Dapat. autoridad. Yun Nakita na mo, nga, merong isang irresponsible. tauhan ng PNP. Correct, may PNP, at Bucor. merong isang tauhan ng Bucor. Opo, tsaka isang security guard. Pambihira. Ano bang nagpapala kapag nagpapaputok ng baril? Ay, mas may thrill daw yun eh. Oh. Lalo na pagka nakakainom. Kaya nga sabi ko tumatapang kasi. Basta may alak tumatapang. Sabi ko nga, yung mga ganyang autoridad, hindi dapat binibigyan ng pagkakataon. Kasi hindi sila responsable. responsable. Oo. Paano kung paano kung halimbawang pag paputok niya ng baril nang walang habas, yung bala tumama sa mga kamag-anak niya o sa kanya. Oo. Di ba? Ay, nako. Perwisyo sa kanya, perwisyo Talaga. sa kaanak. Nasawi naman ang 44 na taong gulang na lalaki sa barangay Bunuan, Dagupan City sa Pangasinan habang nagdiriwang ng bagong taon. Nakilala ang biktima na si Alan Ballesteros. Ayon sa investigasyon, nagsisindi ng fireworks si Ballesteros sa harap ng kanilang bahay 10 minuto makalipas ang haping gabi nang bigla itong sumabog. Nagtamo ng sugat sa ulo si Ballesteros na agad dinala sa Region 1 Medical Center kung saan siya ay diniklarang patay sa oras na 3:20 ng umaga. Samantala, sinira naman ng Pangasinan Police Provincial Office ang 1,381 iligal na paputok kabilang ang boga at 238 mufflers. Samantala, pumalo na sa 340 na po ang bilang ng mga naputukan hanggang ngayong bagong taon. Ito ay matapos makapagtala ang Department of Health ng 141 na panibagong kaso ng firecracker-related injuries sa pagdiriwang ng New Year's Eve. Ayon sa DOH, 50% o 202 kaso ang nadali ng ipinagbabawal na paputok gaya ng boga, piccolo at 5-star. Sa tala, 239 sa mga biktima ay nasa edad 19 years old pababa habang 101 ang 20 taong gulang pataas na binubuo ng 299 na lalaki at 41 babae. May nagpapaputok din palang babae. Akala kasi kadalasan di ba pagpaputok lalaki talaga yung karamihan. Although ito nga tama, mataas na percentage lalaki ang nagpapaputok. Ang lakas ng loob ng pagkaibabae nagpapaputok. Oo nga parang Lalo na kung halimbawang ang papaputokin yung malalakas na uri ng firecracker. Oo, di ba? Yun nga, yung 5-star malakas na rin yun. Karamihan sa kanila ay nasabugan sa mata, naputulan ng bahagi ng katawan at nasunog ang balat. Gayunpaman, sinabi ng DOH na 34% itong mas mababa kumpara sa 519 na kaso sa parehong panahon noong nakalipas na taon. Pumalo sa 83 ang mga naputukan na sinugod sa Jose Reyes Medical Memorial Center sa Maynila matapos ang pagsalubong sa bagong taon. Kabilang ang 37 minor de edad. Nasa tansya ni Doc Joseph Joshua Perez ng head and neck surgery ng pagamutan. Pinakabata ay 8 taong gulang. Karamihan sa 72 lalaki at 11 babae na naputukan ay nadali pinagbabawal katulad ng 5-star, plapla, King Kong. May King Kong pala, no? Ngayon ko lang narinig, ha? Oo nga, King malakas Kong. yun na. Judas Belt, ayan, meron na yan. At Goodbye Philippines. Biruin mo
Sa tawag pa lang, Goodbye Philippines eh. Nakakatakot na Oo, agad. parang pagka naputukan ka, goodbye Goodbye ka ka talaga. Goodbye Earth. Meron ding isa na nasabugan ng boga o improvised cannon. Sunog sa balat ang tinamo ng 63 o ng karamihan habang may 20 naman ang nasabugan sa mata. 55 sa mga kaso ay passive na, ang ibig sabihin ay iba ang nagsindi ng firecracker pero sila naman ang tinamaan. Kabilang sa mga isinugod sa Jose Reyes Hospital ang 19 na taong gulang na si Ray Mark Pundador ng Tondo, Maynila. Matapos masabugan ng initya niyang tuna, ayun yung paputok, uri ng paputok, tuna. Isa rin pinagbabawal na firecracker ng mga autoridad. Samantala, umakyat na sa 35 mga naputukan ang isinugod sa Tondo Medical Center ngayong bagong taon. Isang taong gulang na babae ang pinakabatang biktima na nagtamo ng sunog sa leeg. Kaso umano ito ng passive o iba ang naghagis ng paputok, ngunit siya ang tinamaan. Meron ding naputukan na 26 na taong gulang na nagtamo ng ear injury at multiple abrasion. Meron ding 27 taong gulang at isang 8 taong gulang. Pinakamalala naman ang tinamong pinsala ng 51 anyos na lalaking naputulan ng kamay matapos tamaan ng initsa niyang paputok. Inaasahan na sisipa pa ang bilang ng mga naoospital hanggang bukas. At sa East Avenue Medical Center naman sa Quezon City, 21 ang isinugod dahil sa pagsalubong sa bagong taon. Karamihan sa mga sugatan ay mga minor de edad. Ayon naman sa tagapagsalita ng paggamutan na si Dr. John Paul Nair, posible pa itong madagdagan sa mga susunod na araw. Paliwanag ito, may 5 araw na monitoring period para sa mga biktima ng paputok. Noong nakalipas na taon, umabot lamang sa 24 na naitalang firecracker-related injury sa nabanggit na ospital. Samantala, sa iba pang balita, 1 patay at 5 ang sugatan sa Carnival area sa Sitio Kundring, Barangay Marbel, North Cotabato. Ito ay dahil sa sumabog na granada sa loob ng Carnival ilang minuto bago ang bagong taon. Sa ulat ng pulisya, kinilala lamang ang namatay bilang isang 30 taong gulang na lalaki at idinagdag na 5 sugatan. Patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang naturang insidente. Umakyat pa sa 529 ang mga aksidente sa kalsada ngayong o sa katatapos na holiday season. Matapos itong madagdagan ng 33 bagong kaso ngayong unang araw ng taong 2025. Ayon sa Department of Health, 31% itong mas mataas kumpara sa parehong pagkakataon ng nakalipas na taon. Sa talaan, 74 sa mga aksidente ang nakainom ng alak. 459 ang walang seatbelt o helmet at 383 ang kinasasangkutan ng aksidente sa motorsiklo. Samantala, nanatili namang 6 patay kung saan 4 nang nasawi mula sa motorcycle accident. Yan, karamihan sa mga na-aksidente ay nakainom ng alak. Diba? Kasi syempre wala ka ng balanse, extra tapang, kaya extra din ng harurut. Ay, yung ang normal ka na-aksidente ka. Ay, totoo what yan. more kung ikaw ay kargado Hindi ng mo alak. talaga matatansya yung mga kilos mo kapag kaganyan. 4:18, tayo ay magbibigay muna ng ilang paalala. Kasama nyo pa rin para sa isang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Petro Corpuz. At sa ngalan ni Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Pilipinas, ang oras, 4:18. Pilipinas, ang oras, 4:22 ng hapon. RH Break Time. At narito pa rin ay iba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Umabot sa unhealthy ang kalidad ng hangin sa bansa ngayong New Year's Day dahil sa polusyon ayon sa saliksik ng Swiss research firm na
IQ Air. Sinabi ng IQ Air na ang Air Quality Index ng Maynila ay nasa 167 kung saan ang tinatawag na particulate matter 2.5 ang pangunahing pollutant. Mas mataas ito ng 15.7 times sa taunang guideline ng World Health Organization. Ayon sa IQ Air, ang pollutant na ito ay nagdudulot ng pinakamalaking banta sa kalusugan dahil maaring maabsorb agad ito sa dugo kapag nalanghap. Ang pinagmumula ng pollutant na ito ay usok mula sa sunog, mga sasakyan at mga kemikal na reaksyon. Nag-abiso ang IQ Air na iwasan muna ang pag-ehersisyo sa labas, magsarado ng bintana, magsuot ng mask at gumamit ng air purifier. Samantala, Ms. Thea, nasa linya muna natin ng komunikasyon si Ana Cloren ng DOST Pag-asa kasi this early meron ng forecast. Kaya nga may ang bagyo kanilang agad. ahensya na posibleng mag-develop sa loob ng PAR ang tropical cyclone ngayong buwan ng Enero. Makibalita tayo, Miss Ana Cloren ng Pag-asa. Magandang hapon at Happy New Year! Happy New Year! Magandang hapon! Yes po, Happy New Year po. Magandang hapon din po sa ating lahat. At sa ngayon, wala naman po tayo minomonitor na any low pressure area o bagyo na posible po makaapekto sa ating bansa. Ngunit nagiging maulan po sa malaking parte ng ating kapuluan dahil po sa Intertropical Convergence Zone na kung saan ito po'y magdudulot ng mga kalat-kalat ng pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog sa buong bahagi ng Visayas, Mindanao, Palawan, Romblon, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Dahil naman po sa shear line, may mga kalat-kalat na mga pag-ulan din po tayo inaasahan dito sa Metro Manila, Calabarzon, Isabela, Quirino, Aurora, Bulacan, nalalabing bahagi pa ng Mimaropa at nalalabing bahagi ng Bicol Region. Samantalang sa may Batanes, Cagayan at Apayao ay maulap ang kalangitan din po natin na inaasahan na may kasama hina hanggang sa kamtaman ng mga pag-ulan, dala naman ng amihan. Nalalabing bahagi po ng Luzon, fair weather condition, ngunit posible pa rin po ay may hina mga pag-ulan o mga pag-ambon, epekto nga rin po ito ng amihan. Sa kasalukuyan, wala po tayong gale warning na nakataas sa anumang babayan ng ating karagatan, ngunit pinag-iingat po natin yung ating mga kababayan na maglalayag sa may baybayin po ng Northern Luzon dahil posible po dyan yung moderate to rough na sea condition. Miss Ana? Yes po. Ano ang tsansa na this early maaaring magkaroon tayo ng bagyo na pumasok sa PAR? Base po sa ating climatology po ay 0 or 1 yung tropical cyclone na posible pong pumasok sa ating bansa. Pero sa ngayon, within 5 days or in the next 5 days, wala naman po tayo nakikitang sama ng panahon o magiging bagyo. In case tumaas ang probability, anong mga lalawigan ang maaaring tamaan nito? Yes, Makaapekto? kung sakali magkabagyo man po tayo ng January, usually landfalling po ito at tatama po Southern Luzon, Visayas area. Kung sakali lang naman. Opo. What are the chances po na maging wet na naman ang ating mga susunod na araw? Kasi nito mga nagdaan talagang wala kang araw ata nagdaan na hindi umulan. Hirap na hirap sumilip ang Haring araw. Yes po, in the coming days po, lalo na po sa Northern Luzon, dala po na amihan, pati na rin po sa eastern section ng Central Southern Luzon, magiging maulan pa rin po dahil naman po sa shear line. Dito sa Metro Manila, Miss Ana, kailan natin inaasahan na mag-i-improve ang ating weather condition? Opo, dito na po sa Metro Manila, kapag ganitong panahon po kasi, sa umaga hanggang tanghali po ay halos mababa po yung tsansa ng ulan po natin, pero sa hapon, gabi, madaling araw, dun po mataas yung tsansa ng mga pag-ulan. So, magpapatuloy po yung ganitong klase ng panahon dito sa Kaminilaan for the next 2 to 3 days. At ito pong nararanasan natin na malamig na panahon na dala ng simoy ng hanging amihan. Hanggang kailan po natin ito mararanasan? Yes, po yung amihan po natin nagtatagal usually hanggang last week ng February or hanggang mid-March po. At ang peak nito ay anong buwan po? Yung January, February po. January, February. So medyo January, makakatipid-tipid tayo sa ating mga kuryente. Oo nga. Miss Ana, matanong ko lang din, so meron tayong isang bagyong dapat asahan ngayong Enero. Mga Pwede po yung wala or isa po. Pwedeng wala. Pero yung mga pag-ulan,
asahan na yan Yes araw-araw. po, dahil po sa shearline at amihan. Oo, kasi tataka yung ating mga kababayan. Bakit ba? Bakit Ulan na ganun? ulan, may bagyo Ulan ng ba? ulan. Oo. Iba nga na sinasabi, parang aga naman ng bagyo. Oo. Hindi pa to bagyo season talaga yung naranasan natin ng mga Opo, nakaraan. hindi po. Oo, shear line. Pero lang pala yun. normal po ba yun, Yes. Miss Ana Cloren? Just in Yes po. case lang po, ha? Oo. Normal ba yun na Normal naman po this kapag early ganitong may panahon. pumapasok na ganyang Pag-ulan. weather system? Yes po, normal naman po. Okay. Sige. Maraming salamat, Miss Ana. At again, Happy New Year sa mga kasama natin dyan sa DOST Pag-asa. Salamat po, Happy New Year. Oh, so asahan nyo na medyo mga amoy kulob-kulob na naman yung Yung mga nagbabalak dyan na Maglaba-laba. aba, medyo... ipagpaliban ba muna? Hindi, sumilong habang Ay, naglalaba. silong. Oo. Pero wala yung talagang tirik na tirik. Oo. Sabi Yun ang kasi masarap nila maglaba pinakamaganda daw magsampay kapag tirik na tirik yung talagang araw. tirik na tirik yung araw. Yung kumbaga natuyo yung nilaba mo sa init ng araw. Oo, hindi ka pa tapos sampay, pero yung una mong mga sinampay, Ayun. tuyo na. At hindi pa natutuyo yung ibang mong sinampay, meron na nakapila. Ay, labada na naman. Ang daming labahin kapag bakasyon. Samantala, madilim na sinalubong naman ng mga taga Tacloban ang bagong taon. Uy, bakit kaya? Ito'y dahil sa grabe naman, 10 oras na unscheduled power interruption sa lugar. Talagang maiinis ka talaga. Biruin mo buwan naman sa bagong taon, brown out. Oo, di ba maliwanag ang bagong taon? Dulot umano ito ng naputol na linya ng kuryente ng National Grid Corporation of the Philippines. Magsimula ang blackout alas 10:11 at naibalik lang ang supply ng kuryente kaninang bago sumapit ang alas 8 ng umaga. So tapos na yung putukan. Wala na. Wala na yung Nainitan excitement. na rin sila. Grabe naman. Kawawa naman yung mga kababayan natin dyan sa Tacloban City, ha? Kasayang. Anong pakiramdam noon? Lahat Kaya nagliliwanag sa paligid mo tapos sa'yo madilim? At saka, papaano yung mga hinanda mo pagkain? Ay, naku, nagkapanisan na. Ay, nako. Sayang. At isinilang nga ang 4 na New Year baby sa Dr. Josefa Bella Memorial Hospital pagsapit ng bagong taon. Parang konti 4 lang. Diba? Or historically ba, parang dapat usually mas marami pa, no? Kaya nga, sa isang hospital lang siguro. Sa bagay. Ayon kay Fabella Hospital Senior House Office Dr. Heglen Cruz, unang isinilang ng 27 taong gulang na si Leia May Razo, ang sanggol na may pangalang Alea. Jade eksaktong alas 12 ng hating gabi matapos ang 13 oras ng pagpahirapang labor. Sumunod naman ang 2 baby girls na ipinanganak ni na Kathleen Olares at Joy Valencia pagpatak ng alas 12:47 ng hating gabi at alas 2 ng madaling araw. Baby boy naman ang isinilang ni Vanessa Anera kaninang 4:26 na madaling araw habang may 2 pang nanay ang nasa panganakan pa rin ng ospital. Karaniwang may sponsor na nagbibigay sa mga New Year babies pero ngayong taon walang natanggap na regalo ang 4 na nanay. Oo nga parang natandaan ko may mga gifts na. Ang LGU nga Oo, parang special yun kapag, hindi alam ko kapag pinanganak ka ng New Year's Eve, kahit yung first man lang Tama. usually yun yung parang pinakabungad nila Kasi hindi pang karaniwan yun. Biruin mo, hahabulin mo yung alas New Year 12 ng baby, ating gabi, di ba? Oo. Pero nga parang tumal din ang nanganak, matumal din yung pakimkim. Kaya nga. Samantala, good news naman tayo. Mayroong rollback sa presyo ng LPG sa pag-umpisa ng 2025. Inanunsyo ng Petron Corporation na mababawasan ang halaga ng LPG ng 90 centavos kada kilogram. Umpisa alas 12:01 ng hating gabi kagabi. Gayun din sa Solane na nagbawas ng 91 centavos bawat kilogram sa pagpatak ng alas 6 ng umaga kanina. Naunang nag-anunsyo ang iba pang petroleum companies ng rollback epektibo noong December 31. Bumaba ng 30 centimos kada litro ang gasolina at diesel at 90 centimos naman bawat litro ng kerosene. 30 cents naman kada litro ang rollback para sa gasoline at diesel ng Petrogas at Clean
fuel. Mabuti naman sa pagpasok ng bagong taon May meron magandang balitang tayong sumalubong. ganitong magandang balita. Ang saklap halimbawa, di ba? Oo. Kapapasok pa lang ng taon puro pagtaas na. Bago naman kasi nagbagong sa taon, bagay. puro price hike naman ang ibinabaon sa atin. Kumbaga, baka pinadama lang tayo. Naku, kinakabahan na ako ngayon dyan. Baka ang buwelta mas matindi. Ano? Naku, wag naman. Sana. Wag naman. Pero congratulations nga pala doon sa mga bagong nanay. Oo, 'di ba? Baka sabihin nila, "Oo na, sumama nga yung loob namin, wala kang pakinggan." Pero hindi, congratulations kasi nasa inyo talaga ang direktang blessing. Ayan. Dadalo naman ang kinatawan ng Pilipinas sa Amerika sa inaugurasyon ni US President-elect Donald Trump sa January 20. Ito ang kinumpirma ni US Ambassador Jose Manuel Romualdez. Ayon kay Romualdez, ang iba pang envoys mula sa iba't ibang bansa ay inanyayahan sa inaugurasyon ni Trump sa US Capitol sa Washington, D.C. Nilinaw ng Philippine Ambassador sa Amerika na bilang pulisiya, walang leader o head of state ang inimbitahan sa nabanggit na seremonya. Inasuhan na ang 33 taong gulang na lalaki na suspect sa pamamaslang sa 3 magkakaanak na PhilAm sa Baldwin Park sa Los Angeles. Ayon sa LA County District Attorney's Office, 3 bilang na murder ang inirap laban kay Kyle Chester de los Reyes. Ang suspect ang itinuturong sumaksak at nakapatay sa mga biktima na si Mia Chantel Narvaez, 8 taon, Paul Sebastian Manangan, 16 at Rona Nate, 44 na taong gulang. Itinakda ang pagbasa ng sakdal kay De Los Reyes sa January 15. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang aktibidad sa Bulkang Kanlaon na nagdudulot ng banta sa mga residente sa Negros Island. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, 8 beses nagbuga ng abo ang bulkan na tumagal ng 10 hanggang 71 minuto. Mula hating gabi ng December 31 hanggang hating gabi ng January 1, mayroong 45 pagyanig o volcanic earthquakes kabilang ang 12 volcanic tremors na 10 hanggang 64 na minuto ang itinagal. Naglabas din ang bulkan ng 5,050 tons ng sulfur dioxide at plumes na may taas na 300 meters. Nakataas pa rin sa alert level 3 ang Bulkang Kanlaon. Mag-ingat yung mga kababayan natin dyan. Parang hindi pa sila tinatantanan, di ba? Bulkang Kanlaon. Nakakalungkot sapagkat habang ang karamihan ay nagdiriwang ng bagong taon, sila naman ay malungkot ang kanilang pagpasok ng bagong taon. Oo, tsaka hindi ka makapagpa-fireworks niyan kasi hello, any moment parang nagbabadya ng pagputok. Sana kumalma na itong Bulkang Kanlaon na ito. At posibleng ginagamit sa komunikasyon ng China ang natagpuang submarine drone sa karagatan ng Masbate. Ayon kay PNP Regional Office 5 Director Brigadier General Andre Dizon, remote-operated ang naturang device. Pakinggan natin si General Dizon. May nagbibling sa kanya, sir. Kung may tumutunog sa loob, sir. Yun ang indicator natin. Pero nung in-x-ray nga ng EOD natin, yung initial na finding, sir, deactivated po, sir. Sinabi din ng general na posibleng galing sa eastern seaboard ng bansa ang submarine drone at patungo ito sa West Philippine Sea. Na-turn over na naturang equipment sa Philippine Navy para sa mas malalim pang investigasyon. Pilipinas ang oras, 4:36. Ipagpapatuloy pa natin ang pagbibigay ng detalye ng ating mga nagbabagang balita matapos ang ilang paalala. Pilipinas ang oras, 4:39 ng hapon. RH Break Time! At natagpuan ang isang hinihinalang Chinese submarine drone sa kadagatang sakop ng San Pascual, Masbate. Ayon kay PNP Regional Office 5 Director Brigadier General Andre Dizon, noong December 30 pa ito nakitang palutang-lutang ng 2 mangingisda.
Agad naman itong dinala ng PNP sa Philippine Navy para sa mas masusing investigasyon. Pero batay sa kanilang inisyal na pagsusuri, lumalabas na ang natagpuang submarine drone ay isang uri ng Chinese Underwater Navigation and Communication System. Narito ang bahagi ng panayam kay Dizon. Nag-research din yung mga police natin sa Masbate. Ang nakuha sa internet, yun po na Chinese Underwater Navigation and Communication System ang initial na discover na po doon, sir, na nakita nila sa open source sa internet po, sir. Ang naturang submarine drone ay may taas na 6 na talampakan kung saan gawa ang katawan nito sa PVC habang gawa naman sa metal ang wings at antena nito. Dalawa na paulat na namatay sa karambola ng mga sasakyan sa Roman Highway sa Barangay Laon, bayan ng Abukay, probinsya ng Bataan. Nangyari ang aksidente alas 10:30 kagabi. Sa ulat ng Abukay PNP, kinlala mga nasawi na sina Jonel Samiego, Lintag, driver ng Toyota Corolla at residente ng Upper Tuyo, Balanga City. Hindi pa rin natutukoy ang pagkakakilanlan ng driver ng motorsiklo na idiniklarang dead on the spot. Sa investigasyon, sinasabing nag-overtake ang Toyota Corolla at may kakarerang isa pang sasakyan kung saan nag-overtake pa ito sa naunang behikulo. Kung kaya't nabangga nito ang kasalubong na Honda Jazz at isang motorsiklo. Patuloy pa rin ang investigasyon sa malagim na aksidente. At dahil pinag-uusapan na natin ang mga malagim na aksidente sa kakalsadahan, nasa linya naman natin ng komunikasyon ang MMDA Metro Base representative na si Ms. Tess Ignacio. Happy New Year, Ms. Tess! Happy New Year sa mga taga-MMDA. Ms. Tess Ignacio, magandang hapon po. Happy New Year. Happy New Year po. At ito po yung pinakahuling kalagayan ng traffic natin dito sa kahabaan ng EDSA. Dito sa may southbound lane, magmula dyan sa may Balintawak, may kaluwagan pa rin po ang dali ng masakyan hanggang makarating dito sa may Timog. Bahagyang babagal lang dyan sa may Montitipidad, patungo dyan sa may Aurora. Pero after ng Aurora, tuloy-tuloy na yung kaluwagan hanggang makarating na po yan ng Magallanes. Magkakaroon lamang po ng bahagyang kabagalan pagsapit dito sa may approach ng Top Rotonda. Pero after ng Top Rotonda, tuloy-tuloy na po muli ang kaluwagan patungo dyan sa may MOA. Samantala yung kabilang panig naman, yung northbound lane sa may Baclaran area, magmula dyan sa may approach ng Coastal. Actually, may kabagalan na po tayo mararanasan dyan hanggang dyan sa may Baclaran Church. Dahil po Wednesday po ngayon, so Baclaran Day, first Wednesday of the year and the month. So yan po, isang reason po yan. Yan po ang reason. So after naman po dyan sa may Baclaran Church, pagdating dyan sa may Heritage, tuloy-tuloy na po ang kaluwagan hanggang makarating dyan sa may FB Harrison. May bahagyang kabagalan po muli hanggang Malibay. Pero after ng Malibay, magmula Magallanes, diretso na po hanggang dito sa may Quezon Avenue, may kaluwagan pa rin ang dali ng masakyan. Magkakaroon lamang ng bahagyang kabagalan pagdating dito sa may Trinoma, patungo dyan sa may SM North. Pero after ng SM North, muli po tayo makakaranas ng kaluwagan, patungo na po yan ng Balintawak. At paalala po sa ating mga motorista, bukas po, Webes, yung mga sasakyang nagtatapos sa 7 and 8, bawal na po tayong lumabas. Magmula alas 7 ng umaga hanggang alas 10, at sa hapon naman po, alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. So balik na po sa normal yung coding natin. May coding na agad-agad. At ano po ang dapat nating asahan? May Carmageddon ba tayong aasahan bukas, Ms. Tess Ignacio? Dahil balik sa trabaho na yung mga empleyado Hindi pa po ganun ang inaasahan namin na heavy yung traffic kasi baka yung iba po mag-extend pa yan dahil Webes so maglaano pa ho ng long weekend uli yan. So probably expected po namin Tuesday. Sa 7 pa, 7 ng Enero. In general, Ms. Tess, mula kaninang umaga ay napakaluwag ng trapiko sa mga pangunahing lansangan. Pagka ganyan maluwag, usually ang tendency, mabilis ang takbo ng mga sasakyan. Wala ba kayo na monitor ng mga pahabol na aksidente?
Sana wala. Sa ngayon po, wala pa naman po. Wala naman po. Mabuti naman. Siguro po matulog pa yung iba. Ganun ba? Pero kamusta naman po yung sa monitoring ninyo? May mga madidilim na lugar ba? May mga mausok pa bang lugar? Ang napansin ko kasi, Ma'am Tess, no, may mga basura sa gilid ng kalsada pa. So, sino po ba ang dapat na katukin natin tungkol sa mga ganitong mga issue? Actually po, ang regarding sa basura po is under na po yan ng local government. Opo, local na po. At regarding naman sa natin, paggising ko kaninang umaga, makulimlim. So, akala ko po dahil pa rin po dun sa mga ng paputok, pero hindi naman po siguro talagang magiging sasani ng ulan. Okay. Siguro po. Ganun po. Maulang bagong taon. Okay. Blessing daw yan. Yeah. Maraming salamat, Ms. Tess Ignacio. At again, Happy New Year sa New Year MMDA Metro Base at sa buong staff ng ahensya. Maraming salamat po at Happy New Year po sa inyong lahat. Ayun, ang inyo po napakinggan si Ms. Tess Ignacio ng MMDA Metro Base. Mahalaga yung iba yung pag-ingat pagka ganyang maluwag ang trapiko. Di ba? Kasi yung iba naman, sanay na mabagal yung sasakyan. Kahit na ang luwag, kala mo walang ang daming punong-puno. Meron naman nagmamabilis. Yung iba naman, akala nila sila race lang. truck. Ang kahabaan na lansangan dahil ilan lang yung nagmamaneho. Pero in fairness, wag naman ganun. Parang in my experience, medyo mas marami-rami na ang mga nagmamaneho ng ganitong holiday. Akala ko kasi dati, hindi katulad dati na medyo mas kakaunti. Yung bilang naman sa kanya, yung mas marami ng katulad ko na lakwatsera, lagalag na. Pumasok ako ng umaga talagang mabibilang mo sa daliri yung mga bumabiyahe Lalo dito sa may kahabaan ng Makapagal. Ross Boulevard. Ross Boulevard. Isa pa yan. Marami-rami kanina Tsaka puno ang Luneta ha. Tama yung sinabi ni Ms. Tess, baka yung iba kung hindi nasa nagsa-celebrate, baka iba natutulog pa. Tama, kaninang umaga, puyat umaga. pa At nakakatuwa isipin, kala natin bukas na agad yung naasahang Carmageddon. Hindi pa pala. Next week pa. Meron pang ibang mga empleyado na gusto pa mag-extend ng bakasyon. Sinusulit. Sinusulit. Ayun ang tamang term. Sinusulit ang bakasyon. Pero ito ang hindi nakakasulit dahil nakakalungkot. Isang insidente ng sunog dahil sa paputok ang nakumpirma na ng Bureau of Fire Protection sa buong magdamag ng pagsalubong sa bagong taon. Ayon kay BFP spokesperson, Fire Superintendent Annalie Carbajal Atienza, naganap ang sunog sa Region 6. Sa initial na report, damuhan lamang umano ang tinupok ng apoy dahil sa paputok. Samantala, wala pang kumpirmadong firecracker-related na sunog sa Metro Manila. Bukod dito, bumaba rin anya ng 30% ang insidente ng sunog dahil sa paputok para sa buong 2024 kumpara sa taong 2023. Narito naging pahayag ni Carbajal Atienza. Mababa po tayo ngayon ng nasa around 30% kumpara po nung nakaraang taon. 30%. Kaya tayo po'y nagpapasalamat siyempre sa cooperation ng community. Although may mangilan-ngilan pa ngang nangyari, but still, yung figures says na talagang meron ng natututunan yung community natin. Sana tuloy-tuloy na. Kada pagsalubong ng bagong taon, pabawas yung insidente ng sunog. Sa experience mo rin ba, although bukod sa sunog, yung papatok, parang kagabi, nung before 12 midnight, saglit lang yung pagitan ba? Dati kasi parang 1 hour before, sunod-sunod na, putok. Ngayon parang 15 minutes pa lang, and then 15 minutes after, tapos na. Ang dahilan kasi, ng iba nating kababayan, yung paulan-ulan nga. So nakakasira ng pagpapaputok yung nila. iba, in-anticipate nila na baka mamaya umulan. Bago pumatak ang alas 12 ng haping gabi, bumuhos ng ulan, hindi nila magagamit yung paputok. Kaya mas maaga, gamitin na nila. Inubos na nila. Kaya pagsapit ng alas 12 ng haping gabi, quiet na. Hindi na ganun katagal ang putukan. Hindi nga parang matumal. Pero ito pala paalala natin sa mga magulang kanina may mga napansin tayo mga bata sa lansangan na nagpupulot ng paputok. Nako, delikado yan. Yan yung mas delikado kasi aktual na paputok. Kasi baka ito, hawak pa lang, hindi pa sinindihan, 'di ba? Putok na. Ayun. At saka yung mga tinamaan na sugatan dahil sa paputok, yung mga hindi pumunta ng ospital, yung self-medicate.
Nako, delikado yan. tetano yan, Huwag di ba? niyong ipagwawalang bahala yan. Baka kayo matetano tulad nga ng binanggit mo. Kasi yung iba, lalo na yung mga adult. Pwede na yan, hugasan ko lang. Yan. Hugas lang. Hugasan. Sasabunin ko lang, yun naman sabi. Pero hindi Isang natin gin alam. lang ang katapat niyan. Oo nga. Iinumin ko na lang. Hindi pala ipinahid. Yung iba, Hindi pala dinisinfect. Ayaw ba iba disinfect nila? Akala ko para iinumin ko na lang para dumali sa dugo ko na malinis. Delikado po yan. Mas mainam po na kumonsulta po tayo sa doktor para makaiwas po tayo sa mas malaking abala or aksidente. At perwisyo sa inyong katawan. Tama. Oo. Yung iba, saka, lalo na yung mga bata, yung mga namumulot nga ng paputok, baka mamaya hindi nyo napapansin, hindi yan naghugas ng maigi ng kamay, kakain, ayun ang problema. Baka malaso. Lalo na yung mga bata, halimbawa sobrang gustong-gusto niya yung pagkain. Galing sa pamumulot ng paputok. Hindi nakapaghugas. Nakapaghugas pero hindi nakapaghugas ng maigi. Tapos sabay isusubo. Ayun ang problema. Kaya iba yung pag-iingat lalo na sa mga nakatatanda kapag kayo napapaligiran ng mga bata. Titignan niyo yung mga anak ninyo. Lalo na pagkatapos ng putukan. Kasi dyan nangyayari yung aksidente. Mas maraming disgrasya. Yung namumulot ng paputok. Akala nila siguro hindi puputok, yung pala may sindi. Oo, may ningas pa pala. Kaya yung iba, ako ganun ang gawain ko ever since pagkatapos ng putukan, babasahin ko yung harapan namin. Para sure ka na kahit may pumulot dyan, basa na, hindi nyo naman papakinabangan. Pero kahit pabasa na, mahirap, may pagsapalaran. Hindi kayo dapat pagsapalaran sa paputok. At sumiklab ang sunog kanina madaling araw sa Riverside Compound, Cam 6, Cannon Road sa Tuba, Benguet. Ilang sandali lang matapos ang pagsalubong sa bagong taon. Magsimula ang sunog kaninang 1:20 ng umaga sa isang abandonadong bahay na gawa sa light materials. Ayon sa ulat, pahirapan ang ginawang pag-apula ng Bureau of Fire Protection at ilang volunteer groups. Bandang 5:00 na ng umaga tuloy ang naapula ang sunog. Nahirapan din dumaan ng mga sasakyan na papasok at palabas ng Baguio dahil katabi lang ng main road ang apektadong lugar. Samantala, 2 aksidente sa kalsada ang sabay na nangyari sa Tondo, Maynila ngayong bagong taon. 3 sasakyan ang nagbanggaan sa Zamora Street kung saan isang pedestrian ang hindi lamang nabalian ng paa kundi nadali rin sa ulo at natusok sa mukha ng mga basag na salamin ng sasakyan. Naglalakad ka lang, hindi mo talaga malalaman kung ano yung aksidente na mangyayari sa'yo. Kwento sa DZRH ng driver ng kotseng pinagmulan ng aksidente na si Gary Nicolas, 26 anyos, may biglang nag-counterflow na tricycle kaya nataranta siya at sumalpok sa nakaparadang SUV. Samantala, isang SUV naman ang umararo sa concrete barrier sa Tayuman Street at sa lakas ng impact, 2 barrier ang halos mapulbos. Hindi naman nasugatan ang 33 anyos na driver na si Brian Bautista at 33 anyos na pasahero na si Lance Bersabe. Nakainom ba yung mga pasahero nitong sasakyan na ito? Hindi binanggit sa report. Wala na. Pero usually pagka ganyan inaano yan, di ba? May test for that. Samantala, nagpaabot na mensahe ng pasasalamat at pag-asa ang mga senador para sa pagpasok ng bagong taon. Sa mensahe ni Senator Loren Legarda sa kabila ng pag-asa na dala ng bagong taon, hindi dapat anya natin kalimutan ang mga may hirap nating kababayan at mga walang boses sa lipunan. Kalusugan at kaligayahan naman ang hangad ni Senador Bongo para sa bawat pamilyang Pilipino ngayong bagong taon. Una naman ng ipinahayag ni Senate President Francis G. Escudero ang kanyang hangarin na patuloy na manatili sa bawat pamilyang Pinoy ang diwa ng pag-asa at pagkakaisa. Naniniwala ang Pangulo ng Senado na kayang-kayang anuman ang balakid kung tayo ay nagkakaisa at sama-sama.
Samantala, patay sa pamamaril ng 3 kalalakihan ng isang vendor sa Daang Bacal Street, Barangay 163, Tondo, Maynila ngayong unang araw ng bagong taon. Kinilala ang biktimang si Argin Mariano Henese, 39 anyos, residente rin ng Tondo, Maynila. Sa inisyal na investigasyon ng Tayuman Police Station, natutulog lamang ang biktima nang biglang rat-ratin ng 3 lalaki na nakaitim na jacket at face mask. Naabutan ng mga pulis ang dugoang bangkay ng biktima sa lamesa sa labas ng kanilang bahay kung saan ito natutulog. Kwento sa DZRH, di Betania Anige, tiyahin ng biktima, nagkakape siya nang makita ang 3 suspect na sinilip muna ang kanyang pamangkin. Nang tila masiguruan niya ang pagkakakinanlan ay doon na tig-iisang pinaputukan ng mga suspect ang biktima. Na sinabi naman sa DZRH ng hepe ng Manila Police District Station 7 na si Colonel Rex Layug na dati nang nakulong ang biktima dahil sa robbery holdup. At bago tayo magtapos sa Miss Thea, ito, nagpapahabol ng mga pagbati ang mga masugid nating tagapanood at tagapakinig. Happy New Year, Jasper Haen. Happy New Year po kay Noel Galano at Melvin Cabatu. Ayan, Happy New Year. Batiin ko lang ulit sila Lola Antonia Custodio and family dyan sa Dagat-Dagatan, Caloocan. Ayan. At ito, maswerte. 2 lang pala yung maswerteng mananaya ng loto ang nanalo. Sa 642, 25.3 million pesos jackpot. So, divide into 2 lang yun. Yung 25.3 kasi 2 lang silang mananay na nanalo. At, swerte naman, ano? Oo, ang winning combinations, 27, 26, 9, 41. Number mo to 19 tsaka 20. Hatiin nga lang sa kanilang dalawa, yung 25 million. Gagawin mo sa 25 million pag ikaw nanalo. Bibili ako ng pera. De-deposit ko muna tsaka ako pag-iisipan. Saka na pagka tumaya tayo. Oo, mas madaling magplano kapag nasa harapan mo na no? Mas madaling i-budget yung pera kapag nandyan na talaga We siya. will cross the bridge when we get there. Kasi ang hirap, plano ka ng plano, nagbibilang ka na ng sisiw. Tama, hindi ka nga tumataya. Ayun ang... Tumaya ka muna. Taya ka muna, di ba? Sige. Pero huwag kayong mag-alala, hindi nyo mapapansin pag nanalo ako sa loto. Ganun ba? Papasok pa rin Ibulong mo lang sa akin. Hindi ko pagkakalat. Ayan. Pag tumaya na ako, malalaman mo. Sige. At ito na! Yun na! Ang kabuuan ng ating break time sa unang araw ng taong 2025. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming programa at palatuntunan dito pa rin sa DZRH. Sa break time, nakasama niyo po ako po si Thea Petro Carpuz. At sa ngalan ni Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At Pilipinas, susunod na ang balansyado pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Ang oras 3 minuto bago sumapit ang 5:00 ng hapon. Happy New Year! Happy New Year!